ang Ginoo manaak kaninyo. Banausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea. Aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya mingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan ganong ako man hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nagisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. O niya naabli ang langit. Ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati. Ug mitugdon kaniya. Ug niya ang mga may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali, bayan. So ngayon, before ako it is all about catechism and religious experiences here in St. Michael, at St. Michael Exorcism Center. Kahapon po, 10 po yung ine-exercise natin. At may 4 na bago, no? Pero isa nito ay isi-share ko sa inyo, 12 years old na bata, no? Kahapon pa po, first time ko na exercise siya, no? Kasama yung mga magulang niya, taga-Bohol lang, at ang entry points niya dahil nakapunta sila sa infested na lugar. Sa atong lingwahe pati awan nga lugar, no? Haunted house, yan na. So doon nagsimula yung harassment niya, no? Isang batang lalaki, during exorcism, yung mga demonyo ay nag-reveal ilan sila. 10 po sila ng mga demonyo nakapasok sa kanyang katawan, no? Kahapon pa po ito. And then, hindi po ito madali. So, sinasamahan pa natin yung buong pamilya. At ongoing pa yung catechism at accompaniment sa kanila, pastoral care sa team, no? Hindi lang po natatapos sa catechism ang ginagawa sa team natin. Meron pang spiritual direction, meron pang mga processing sa buong pamilya po para maging matibay yung buong pamilya. So, ang nangyari kahapon, mga kapatid, yung batang lalaki ay taga-Bohol. No, bago po ito. Kahapon, first exorcism ko kahapon. May 4 po na first time ko na exercise kahapon. Wild na wild po. No, sa sunod na mga araw, i-share ko isa-isa yung mga bago. Yung mga kung may mag-react man mamaya, huwag kayong tatakbo, no? Hahabulin nila kayo, no? Maghahabulan kayo hanggang sa dulo na walang hanggan. By the way, huwag kayong matakot. They are full of fear. Yung demonyo ay full of fear. Kung ikaw din ay puno ng takot, liwat ka siyawa, no? Activate your faith because we are children of God. Amen? So, ito yung nangyari kahapon. Hindi ko lang i-mention yung lugar, pati yung pangalan niya, no? Unless kung gusto siyang mag-share sa sunod na mga araw, no? Para makunan natin ng lesson. Siya pala ay open yung third eye niya. He claims to see dark human-like figures and frequently dreams of dead people without heads. No, wala pong ulo.
Ito po ay frequent ha, lagi, no? And then open na open yung third eye niya, and he becomes angry. He becomes his anger. He becomes angry very easily, especially when reprimanded by his parents. His temper quickly flares. Madali siya magalit yung itong batang ito. And then, isa sa mga mabigat na doorway na nakita natin, yung lulo niya ay albularyo. So, sa mga albularyo na nandito po, maawa naman kayo sa anak ninyo. May kapangyarihan nga kayo. Maawa naman kayo sa mga apo ninyo. Sila po yung magsasuffer. Kaya nga, ang simbahan is very firm and meek. Ang simbahan is dual, meek and firm. Kung lagi lang tayo nag-meek, maawain without firmness, hindi matututo yung mga bata ninyo, hindi matututo tayo na mga anak ng simbahan. So, isa yan sa mga doorway. Pero, nagsimula pala yung possession niya, wala siyang alam. Mag-wild na siya, violent na siya sa loob ng bahay nila. Hindi niya alam ang buong pangyayari during sa atake ng mga unclean spirit. Doon po na-intensify itong batang ito nung nakapunta sila sa isang ilog, naliligo. No? Paano ngayon, Father? Hindi na kami maligo sa ilog. So kaya nga, in-empower kayo. Kung maligo kayo kahit saan, well and good. In the name of Jesus of Nazareth, I ask to protect me from the unclean spirits who dwell in this river. And I ask you to command them to depart from me and go away. And go to the foot of the cross of Jesus and then use the sacramentals, sprinkle the holy and exorcise. Dalhin nyo yan kahit saan kayo. No? Lalo na kapag matutulog kayo sa beach. Hindi nyo alam yung kwarto infested, di ba? At marami po sa mga pasyente namin na nagkasakit dahil sa infested na lugar. At through the knowledge of the church, they are helped. No? So kaninang umaga, dalawa yung ina-exercise ko. No? Isa is galing from California. No? At unusual po, hindi po natural yung kanyang habit. Just imagine, yung ibton, yung buhok, naupaw na guli ang Hindi niya mapigilan yung sarili niya, and then nag-react siya sa prayer. No? So, patuloy pa natin siyang sinasamahan, but focus muna ako sa batang ito. No? During exorcism, ito yung nangyari sa exorcism. Isa sa mga highlights sa exorcism, binibigay natin siya na ng 7 days for solemn renouncement of the occult involvements. Sa lulo niya, dapat i-renounce yun. Yung occult third eye niya, i-renounce din. So, ang highlight sa exorcism prayer is the closing of the occult third eye. Tinatawag din yan sa iba, chakra points. No? Ginagamit natin yung lingwahe nila dahil wala yan sa atin eh. No? When we close the chakra points sa batang ito, bigla lang siya nagbago. No? Yung stola natin, nilagay natin sa kanyang likod, nag-react talaga, nasaktan. At lumuha pa yung mga mata niya sa sobrang sakit. Hindi naman masakit itong stola ng pare. No? The power of the stole of the priest. No? Kung alam lang ng mga pari, yan, gagamitin nila lagi yan sa deliverance at sa mga taon na may spiritual harassment. Alam nyo, during closing the chakra points, natutulog. Before the start of the exorcism, makausap mo yung bata, very attentive. Yung prayer namin is 15 minutes lang. Just imagine pag start sa closing the chakra points, natutulog. Muntik na siyang mahulog sa kaniyang upuan. No? And then, linagay po sa mga chakra points, yung 30 chakra points niya, nilagyan natin ng holy and exorcise oil, kasama yung chrism oil,
nilagay natin sa mga chakra points niya, doon nag-react. No? Nasaktan. Nakaiyak nga siya sa sobrang sakit. No? Hindi naman masakit kapag wala kang unclean spirits, mga kapatid. No? So ito, babasahin ko. While the cross was pointed toward him, in the holy and exorcised cross, he again fell asleep. As the prayer continued, with oil was applied to all the chakra points, the 30 chakra points. Tayo po ay, kung may third eye ka, or open yung psychic mo, malalaman mo ano mangyari bukas. Malalaman mo na yung katabi mo bukas mamatayan, no, psychic yun, no? Occult psychic or psychic ability. Ang tulay sa luway ay mabagsak. Alam mo, may lindol sa sunod na araw, October 15. Yon, psychic yon. Maraming mga psychic ngayon sa Pilipinas. At millions of people are following them. Million of people. Kaya nga, kailangan ma-educate kayo lahat nandito. Kaya nga, may catechism tayo. So, nangyari, ino-close natin yung chakra points niya using the holy and exorcised oil, the chrism oil, mixed with chrism oil. At yung exorcist lang ang magagawa niyan. No? Kaya nga, may deep-seated occult third eye kayo, dapat isolemn closing of the chakra points. So, yan ang ginagawa namin. And the stole was placed on his shoulders. At this point, he appeared to feel very heavy. Ang bigat ng naramdaman niya during this time. No? Conscious pa siya nito. No? Tinanong ko, anong naramdaman mo? Sa bigat. So, patuloy tayo magdasal, ha? Kanina, hindi mabigat yung pakiramdam mo. Wala naman akong naramdaman, Father. Ngayon lang. No? Patuloy tayo. And began to bend forward while seated. So, hindi na siya mapakali. During a second phase of deliverance prayer, he complained of pain from the stole touching his back and tried repeatedly to remove it. So, gusto niyang i-remove yung stola ko. No? At ito po, he was asked how many spirits were present. Sinabihan ko yung demonyo, in the name of Jesus of Nazareth, tell me the whole truth. Tell me your name. Sumagot. Nawala na siya sarili niya. I am Satan. Satan. No? How many are you? We are 10. No. When asked for the name, the response given was, our head is Satan. As the prayer continued, the stole pressed against his spine, and he began to cry in pain. When commanded in the name of Jesus to tell the whole truth and reveal the name, the response was, Satan. We have been living in him for a long time. When asked for a short time, no? When asked when they entered him, the response was initially and said, when he bathed in the river, kung naligo sila sa ilog, no? Hindi ko alam naligo sila sa ilog, no? Pero yun po yung sabi ng demonyo, dahil yung exorcist pala makakuman ng demonyo to tell the truth through the authority of Jesus. Kaya nga, in the name of Jesus of Nazareth, tell me the whole truth. What is your reason? You invaded his body. Naliligo sila sa ilog noong isang araw. No? And doon kami nung lumangoy ba yun? No? Sa ilog, doon kami nakapasok sa kanyang katawan. At 10 kami, Darwin. Yung leader namin ay si Satanas. And then I continue doing imperative question, when you will depart.
Sabi nila, now na, ang sakit na, ang sakit. Now na. And then, ang bata ay umubo at sumuka. And then, bigla lang siya na-conscious. Na normal na. At makausap na yung bata. No? So, dito mga kapatid, ano yung implication nito? Dahil sa occult, ang doorways niya, marami, occult, sa lolo niya, pangalawa, sa infested na lugar. Doon nag-combine yung occult spirit ng lolo niya, and then bumibisita sa lugar na open yung psychic. Kaya nga, meron na siyang mga panaginip nga consistent na mga masama. Mga horror talaga, consistent na horror na mga panaginip. No? So sa awan ng Diyos ay sabi ng magulang may malaki ng improvement. Dahil 3 beses na sila pumunta dito, pangalawang beses dun lang sila sa deliverance minister, pangatlo, first time na exercise natin. At sa 3 times na pagpunta nila dito, malaki na daw yung improvement. Pero sa exorcism, 10 pala sila. Malalaman yan, ilan. Mamaya, baka malalaman natin kung mag-react yung katabi mo, ilan. No? Pero huwag kayong matakot. No? Palalayasin natin sa pamagitan ng simbahan. Amen? God is good all the time. Ito yung sabi ni St. Augustine. Sabi niya, the devil does not enter unless invited. He persuades, he do not force. So, ang mga demonyo pala ay makapasok unless ini-invite ninyo. Sino bang nag-invite sa batang? Hindi naman ang bata ang nag-invite. Yung lolo niya na albularyo. Yung pamilya ninyo na panay lapit sa albularyo, you invited the unclean spirits. Uy, hindi ka na ba dito, Father? He persuades, he does not force. So, ang demonyo pala ay hindi kayo i-fuerza. Pero sa pamagitan ng mga occult practices, doon ma-persuade kayo. Dahil, gagaling naman ako, Father. May ribulto naman sila, Father. May kapilya naman sila, Father. Nagmimisa naman lang ang pare namin doon, Father. Totoo, hindi. But we need to promote the teachings of the church, not our own teaching. Because the teachings of the church is the foundation and the pillar of truth. Amen? So, in the case of this boy, psychological trauma, dahil binubuli siya, fear, family instability, and exposure to occult practices may have created emotional and spiritual vulnerability, which must be addressed with healing, not fear. Kaya nga, may team tayo, may exorcism office tayo dito para ma-educate po kayo. Hindi takutin. Hindi kayo takutin. To increase your faith. Sana po sa catechism natin, you will increase your faith. Amen? Meron pa tayong pare mamaya for confession. Dahil hindi ko na kaya ko lang magpakumpisal, ang dami na natin. Kanina, ilang pare ang nagpa-confess? 2. So, meron pa tayong pare na tutulong for sacrament of confession. No? So, dito na ako sa pangalawang punto. Ang pangalawang punto ko about di ba, sinishare ko po sa inyo yung wound of ignorance.